May kalang laing dakong balita karong adlaw mao ang pagkatudlo ni former Senator Francis Tolentino nga bag-o nga Department of Labor Employment Acting Secretary kini mo'y announcement sa Malacañang. Ang former senator mo inipuli ni Bienvenido Laguesma nga Labor Secretary sukad sa June 2022. Si Laguesma giingon nga mi-resign tungod sa health reason. Ang bagong designation ni Tolentino nahitabo ni human sa 1-year appointment ban sa pagkapildi niya sa 2025 election. Si Tolentino ni dagat pa ka senador sa 2025 midterm election apan napakyas ni pagkuha og lingkuranan. Apan daghan ang ni-question og unsay background ni Tolentino nganong siya man ang gitudlo nga Labor Secretary. Manghigala atong ikauban ron atong kuhaan og reaksyon ang Trade Union Congress of the Philippines TUCP og unsay lang ikasulti dining appointment ni former Senator Tolentino isip bag-o nga Dole Secretary. Tayong ikauban si Carlos Miguel Oniate ang tigpamaba sa TUCP. Sir Carlos, magandang hapon ho sa inyo. Magandang hapon din po sa Junex at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ano ho ang reaksyon ng TUCP sa appointment ni former Senator Francis Tolentino as the new Department of Labor and Employment Secretary? Opo, unang-una binabati po natin yung bagong Labor Secretary, si former Senator Francis Tolentino. Ngunit binabanggit din po namin sa aming pag-welcome sa kanyang appointment, kailangan i-welcome din niya po yung ating mga manggagawa ng konkretong reforma. Lalo po ngayon, nasa gitna ng krisis yung ating mga manggagawa. Kaya ngayon talagang urgent na kailangan na magtrabaho kaagad at magbigay ng kagyat na makakaibsan dun sa kakulangan sa sweldo ng ating mga kaubayan, yung kakulangan sa trabaho. At ito po ay hindi naman start from scratch. In fact, napakarami po ng mga recommendations at patuloy po na panawagan ng TUCP na hindi nga lang dininig nung nakaraang Dole Secretary, kaya kami po umaasa na dito sa bagong Secretary ay magkaroon po ng mga pagbabago at makinig naman once and for all sa ating mga manggagawa. But before that, sir, regarding sa background ni Tolentino, sa ngayon ba ho kayo na siya ang karapat-dapat na magiging kalihim ng Dole? Oh, definitely po, we would have wish na someone talaga from the labor and employment sector ang sana ay nailuklok. Gayunpaman, kami naman po ay umaasa na si former Senator at ngayon Secretary Tolentino ay ang una niyang order of battle ay kausapin, lalo yung mga manggagawa, yung labor sector, para maintindihan niya po kung ano yung pasikot-sikot at kung gaano kasalimuot yung pinalalagyan ng ating mga manggagawa. Noong 19th Congress po na siya ay Senate Majority Floor Leader, kami naman po ay nagalak nung sinuportahan niya po yung ating ipinaglaban na legislated wage increase na in fact hanggang dulo ay meron siyang urgent demand na dapat ipasa rin ng both houses of Congress para po ito ay maging tuluyang batas. Tayo po ay umaasa na ngayon po na siya ay Labor Secretary ay hindi po magbabago yung kanyang paninindigan para sa makatwirang sweldo. Okay. So, si Tolentino supportive talaga sa na-file natin before na 200 pesos legislated wage hike. Tama po kayo, at lalo po ngayon na nasa gitna talaga tayo ng in fact dito sa Metro Manila ay nag-start na yung wage increase cycle. So ang ating pong Secretary of Labor, siya rin po ang umuupo bilang chairperson ng National Wages and Productivity Commission, NWPC. So we expect na kung ano po yung kanyang naging commitment noon bilang senador ay hindi po yun magbabago, at in fact sinasabi nga niya noon na napakahalaga ng dissenting sweldo para sa dissenting buhay. At in the meantime nga, sabi namin, pwede rin siyang magsimula na magpanukala ng cost of living allowance sa buong bansa. Yan po ay within the authority rin ng ating Labor Secretary, also as chair ng NWPC. Sana hindi nagbago kanyang mga paniniwala regarding sa labor issues, Sir Carlos. Opo, kung sasabihin niya na ngayon bilang Labor Secretary ay this is all about pagbabalanse. Ito po yung balanse na hinihingi ng ating mga manggagawa, yung either aumento sa sweldo na kaagad, substantial, hindi barya-barya. Pangalawa, yung mas mahigpit na regulations versus contractualization. At yung pangatlo, yung pagrespeto
doon sa karapatang mag-union, no, kagaya ng mga ng TUCP, kagaya ng federations natin, kagaya ng ALU. At dahil po, no, sa kanya pong pagpasok dito sa bagong trabaho na ito, ang Pilipinas po kasi, no, karamihan ng problema ang bumabagabag sa mga manggagawa ay noon pa. In fact, the Philippines nga remains among the 10 worst countries for workers for 9 straight years already. So sana po, no, at si bagong Labor Secretary Tolentino po ay tugunan niya po ito, no. Front and center po dapat yung mga manggagawa. Okay. But ano dapat ang priority niya, Sir Carlos? Ang priority po niya nananatili pa rin, no, yung number one priority pa rin ay income support, lalo dun sa ating higit 5 milyon na minimum wage earners, no. Sila po talaga yung nabugbog ng krisis na ito, pero wala ni isang kusing ng ayuda na natanggap po yung ating higit 5 milyong minimum wage earners. Hindi po siya kailangang humugot sa hangin, no. May mga panukala kagaya ng 200 pesos legislated wage increase, kumugulong din po yung ating regional wage board. Ang kailangan po ng mga manggagawa from a labor secretary ay kailangan po kakampi po ng manggagawa sa pamahalaan. Kami po yung dapat itulay, no? Siya po dapat ang magtulay sa atin po ng mga manggagawa dun sa ating Malacanang, no. In fact, kung hindi po nagawa nung nakaraang labor secretary na makapag-meeting ang labor with the president, perhaps it is high time na si Secretary Tolentino ang gumawa po nun. Are you urging for a meeting audience with the new labor secretary, sir, with you, the labor leaders? Opo, no, we have already made the call, no. Una nga sinabi namin dahil nga para mas maintindihan niya po yung kinakarap ng ating mga manggagawa. Dapat first order of business niya ay kausapin yung mga manggagawa. Pero hindi po sapat yun dahil kung puro laway lang po ang pag-uusapan ay sayang naman po yung panahon. Kaya kailangan din po ng aksyon. At in fact, sinabi nga namin, a dialogue not only with the Labor Secretary but also with the President. 2 years na lamang po yung natitira sa Marcos administration. Masyado na po itong maikli para magpatumpik-tumpik. Kailangan po aksyon agad yung ating Labor Secretary Tolentino. At saka baka naman gagamitin din ito for election issue kasi baka tatakbo ulit ito si Tolentino by 2028. Opo, no, kami po, no, batid po namin na itong mga issue, no, para sa manggagawa, ito po ay mga issue na talagang patokpok, no, para sa ating mga botante. Pero dapat po ito lahat ay may follow through. Kung matandaan niyo po, no, pinasa ng pareho, no, Kongreso at Senado yung legislated wage increase na panahon ng halalan yon. Pero kapag po hindi siya naging tuluyang batas at papogi lang ang ginawa dun sa ating mga issue ng manggagawa, ay katakot-takot din po na bawas boto mula sa manggagawa ang matitikman po. Kaya ito po lahat ay reminder po, no, paalala lalo sa ating bagong secretary, no, Tolentino, na talaga po kung kayo po ay makikipag-usap, kung kayo po ay mangangako sa manggagawa, siguraduhin lamang po na talagang magiging aksyon yon. Kung hindi po matatahimik yung ating mga manggagawa, no. In fact, nung last Labor Day, ang naging panawagan na nga ay huelga. So sana itong bagong Labor Secretary ay tugunan yung mga rason kung bakit nais maghuelga ng ating mga manggagawa. But nevertheless, his appointment is a welcome move sa Malacanang at saka new hope ito para sa atin sa labor sector. Opo, no, wini-welcome po natin yan dahil alam naman po natin, no, na ilang buwan din po na nawalan tayo ng full-time na labor secretary, even lalo nung nagkaroon ng emergency dahil sa Middle East, no less than ang dole, hindi kasama sa kung ano-anong crisis committee na binuo ng gobyerno. So wini-welcome po natin na ngayon may bago at sana ay full-time na labor secretary in the person of former Senator Tolentino, at kami po ay umaasa at kami rin po ay handa na makipagtulungan sa bagong liderato ng Department of Labor and Employment para tuluyan po talaga siya maging Department of Labor rather than a Department of Employers po. At by the way, sir, mayroon na kayong inclination na si Tolentino ang ma-appoint kayo sa labor sector? Wala naman? Meron po kaming naririnig, no, no, mga before, no, mga weeks before na
pinofloat nga siya at hindi lang siya ma-appoint kaagad dahil of the Election. appointment ban at lumabas Oo. din po yan sa mga balita, no, kasi in fact karamihan ng mga natalo during the previous election ay sila yung mga nasa pool na kinonsidera para dito sa mga appointments. But can we consider na ang pag-resign ni Secretary Laguesma a great relief din sa atin sa labor? Opo, yung naging resignation at retirement ni Secretary Laguesma, yan po ay aming kinikilala, yan po ay aming nirerespeto, although hindi rin kami magiging sinungaling kung sasabihin naming naging maayos yung kanyang naging pamumuno. In fact, during especially the hardest fight, no, ng labor sector under his watch, no, kung saan merong pang punto na kinontra niya mismo yung legislated wage increase at kami pananaw na mas Department of Employer siya kaysa Department of Labor. So sana yung itong bagong liderato ay hindi po tumulad dun sa nakaraan. Okay. So finally, siguro na kamonitor kayo sa mga nangyayari sa Senado just recently. Ngayon lang parang nagbabangayan na din sila, no? Ano ho ang concern natin sa TUCP sa mga pangyayari ngayon sa Senado? Opo, no, lagi namin itong sinasabi, no, sa ating mga kapwa manggagawa. Every time may kudeta, every time may hulihan, pagsuko sa ICC, every time na nauubos yung oras din natin, katulad sa mga pamumulitika, ay lagi po yan ibig sabihin oras na nawala sa pagtalakay po sana sa mga issues ng para sa manggagawa. Halimbawa, ngayon patapos na ulit yung session, hanggang next week na ulit yung session na lamang ng Senado at Kongreso. Ang balik po niyan, State of the Nation address na. So napakalaki po ng nawalang panahon sa atin dahil sa mga pamumulitika po na ito. At the same time, no, masyado tayo napopokus sino ang majority, sino ang minority, sino magkakaroon ng kudeta. Nawawala sa atin yung mga numbers that matter talaga. Meron tayong 5 milyong minimum wage earner. Ang sweldo ng ating mga minimum wage earner ay kalahati lang ng living wage. At napakahirap po talaga ng buhay, no? So kaya sa ating mga manggagawa, no, tuloy lamang po tayo sa pangangalampag, walang problema na i-obserba kung ano yung nagaganap, pero wag po tayong malilihis sa tunay na issue ng bayan. Okay, with that, maraming salamat, Sir Carlos. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Magandang hapon ho sa inyo. Mahigala si Mr. Carlos Miguel Oniate, ang tigpamaba sa Trade Union Congress of the Philippines, TUCP.